Sir Juni, para sa mga gustong magbuo ng organization, okay, para makakuha sila ng suporta sa gobyerno, kagaya ng goat farming, ano ang number one na criteria na meron ka? I think as an organization, kailangan nyo yung mga mayroong leader talaga na may direction. Okay. No, isa yon kasi kalimitan kahit gaano man kaganda yung organization, kung yung leadership is hindi maayos din, walang direction, medyo basag-basag din. Sa una lang maganda, parang gano'n. So dapat may direction yung groups, and then tapos dapat diverse. Yun nga yung sabi ko, dapat diverse siya na kahit hindi kayo pari-parihas ng objective, ay kailangan yung mapag-usapan kung paano ma-achieve yung sarili yung goal as a group. So parang gano'n. And then yung isang as an organization, kailangan may marunong na kung ano yung papasukin yung venture. Hindi na lahat kayo ay walang alam sa venture na yon tapos papasokin nila. Parang gano'n. So kaya sa amin parang prioritize namin yung goats is because I myself parang may alam na ako sa pag-aalaga ng kambing. Dahil sa Iloilo Living Farm. Okay. And then sa ngayon, mayroon kaming next project sa kanya naman ng LED, Local Economic Enterprise Development. Ang dami pala pwede, ang dami pala makuwang suporta. Basta may CSO accredited ka. CSO accreditation. Kasi parang yun yung parang paano magpa-accredit niyan? Marami siyang, punta ka sa Department of Agriculture, mayroon silang list of requirements. Na kailangan i-comply. At saka nanganganak. At saka nanganganak. Nanganganak yung ano niya. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ano to? Orchard Valley? No? Orchard Valley. Ito Pabia Livestock Growers Association. Alright, so dito pa rin tayo sa Orchard Valley. Dito pa rin yan sa anong town ito, sir? Yung address, Barangay Tigom, Pabia, Iloilo. Dito pa rin yan sa Pabia, Iloilo. Nakasama na natin si Sir Juni. Juni kaninang umaga. Kasama natin yung wife niya, si Mama Rachel. Okay, at nandun tayo kanina sa farm nila, no, goat farm nila. Iloilo Living Farm. Yun, doon sa Iloilo Living Farm. This time, goat pa rin ang pag-uusapan natin. Pero ang pag-uusapan natin ay ang grupo na Pabia Livestock Growers Association, which is more on sa livestock kami. So it's an association na talagang binuo lang namin para mag-raise din sa mag-focus sa livestock. Sa livestock. At this time, ang livestock ninyo na inaalagaan ngayon ay goat. Goats, Goats. Okay, pasok tayo, sir. Sige, sir. Dito. So, mukhang maganda rin tong facility. Opo, sir. Ginawa talaga ito. Actually, yung pinakaunang story dito, patapos na to before, nasunog. So, parang ni-refurbish namin ito. So, parang Pero originally, yung housing na to was like more than 20 years ago ginagamit para sa chicken. Ito? So, I see. Medyo pasira-sira na to, kaya ni-refurbish namin. So, yung mga poste, the same. Yung structure, the same, no? Binago lang siguro itong flooring. Bali, pati yung bubong pinalitan namin kasi medyo luma na talaga, sira-sira na. So, ito, yung dinagdag dito, yung sahig. Kasi dati more on sa wood structure lang ito. So, at saka kawayan, parang ganon. So, ngayon, yung wood niretain namin, tapos pinatungan lang ng plastic flooring. Ganito. So, dito sa house na to, yung project na to was belong for
National Dairy Authority, yung mga kambing. It okay. was yung PL480 project nila. So sa association namin, ito yung pinakaunang project na ginawa namin. So bali yung project na ito is a PL480 project funded kanya ng National Dairy Authority. Yung mga unang kambing namin dito na original na dinala is mga imported galing Australia o sa anin. So binigyan nila kami ng nasa hindi binigyan, kundi this is an animal loan. Okay. Pinahiram kami ng 104 na kambing, 100 na babae at saka 4 na lalaki. Okay. So sa ngayon, yung 4 na yon, yung 4 na lalaki is parang loan lang. So binalik na yon. Nabalik na. So Yung 100? yung 100 nandito pa. Yung condition doon is papalitan namin ng 1:1. Kung 100 na babae yung nakuha namin, babayaran namin ng anak nila 100 heads din. No, 100 heads din. At saka roughly of the same size. Same kilos average, parang gano'n. So, ilan po ang members ng inyong grupo? Yung grupo namin is ngayon nasa 35 members. Okay. Na most of them is dito nagtatrabaho sa Orchard Valley. Mayroon namang hindi nagtatrabaho rito at saka yung iba is nandoon rin nagtatrabaho sa Iloilo Living Farm. So Ilan po lahat yan na tao? Nasa 35. 35. Nasa 35 na tao. And then mostly yun nga, employee ng Orchard Valley at saka sa Iloilo Living Farm at saka yung mga iba na quite a few of them din na hindi farmer kasi yung idea daw pala, yun yung parang magandang discovery namin is pag gumawa ka pala ng association, you should not should include also yung mga hindi non-farmer member. Bakit sir? Kasi kung nga mga farmers lang, mahirap yung mga documentation din, walang man nakakaalam. So dapat yung kukunin mo. Yung non-farmer yung gagawa ng mga legwork na gano'n. Yung mga legwork noon, yung mga kahit sa mga accounting. Oo. So kahit dito may mga member kami na mga civil engineer para marunong sila sa mga structural designs instead of employing na yung kung nga paggawa kayo ng structure, magpapadesign kayo sa labas, sa member doon na, members na. Parang ganun. So parang ginawa namin yung association is a diverse din. Out of sa 100 na ano namin na hiniram na babae, na inutang na babae, nakabayad na kami ng nasa 35 heads. Okay, so konti na lang. Konti na lang, mga 70 plus na. 60 plus na lang, 65 na lang. Tapos mayroon na rin kaming nakahanda doon na iba na parang magbibigay na kami ng another 20. But out of that 100, nakaproduce na kami ng mga more than 150 in the span of like more than 2 years. In 2 years time. In 2 years time. So ganito ito mga original breeder na imported pa from Australia. So lahat ng laman ngayon nitong kulungan na to ay nanggaling doon sa original na breeders? Ang dami. Marami na. May mga nilabas na kami na iba na mga bininta na rin. So ito mga lalaki. Yung tricky lang dito sa breed na to is yung breed pala nito, kaya nakita nyo puti sila lahat is sa anin breed. Sa anin. So yung tricky lang dito is hindi unlike sa pure breed Nubian yung doon sa Iloilo Living Farm, ito medyo bibihira yung bumibili ng buck na para sa upgrading sa meat kasi talagang pure dairy ito yung ano niya, pure dairy to. Pure dairy. Parang ito yung sinasabi nila na top producing among the dairies. Dairy goat. In terms of milk? In terms of milk, Okay sir, ikot tayong ganun sir. Sige sir. Kumusta naman yung organization nyo ngayon? We are expanding. We are also adding members. Marami kaming project na ina-undertake ngayon. Gaya ng mayroon na kaming feed mill. Hindi ko pala napakita doon. Mayroon kaming feed mill line pero hindi pa sarili yung feeds. Pero wala pa hindi pa kami nag-ooperate regularly kasi wala pa kaming nutritionist. So nakatambay lang yung equipments pero nandiyan na, naka-set up na. Papatakbuhin na lang, parang ganon. Tapos another project na bigger than this is mayroon kaming PRDP project. Nag-propose kami which is dairy goats pa din.
Okay. Pero doon, yung nilagay namin, supposed to be, yung target namin is La Mancha. Kambing na yung parang walang tenga, yung parang maliit dito. Mayroon na kami ilan doon, mamaya ipakita Is that namin. for dairy also? Dairy also, yes. So one of the top producing dairy also, and then yung advantage noon is because mataas yung fat content at saka yung crude protein ng kanyang gatas, creamy daw yung gatas noon kumpara sa anin, parang gano'n. Sir, gaano kalaki itong kulungan na to? This is 600 square meter. Yung area nito. Ay, hindi, mahigit yata. I think more than 600 to. Oh, more than. More than. Okay. At ilan yung population nito ngayon, sir? Yung population dito nasa 220 plus. Yung yung laman nito. Okay. Nasa So may 220. mga ano pa, may mga ano to, ba't walang laman? Na Nabenta? na-release na namin at saka try namin na kinumbine doon sa unahan. Kasi para madali na rin i-manage pag kalat-kalat kasi. Kaya we trying to change actually the way we do things na yung ito naka-pen per quadrant, medyo mahirap i-manage. Ito, ita-try namin isang buong diretso. Isang diretso na. Which is maganda sa kanila. Makakita namin na parang convenient sila, palakad-lakad. So ito, tatanggalin yung nasa gitna. Parang ganun yung plano namin. Tsaka i-ready na rin namin for expansion. Kasi nga, yun nga, sabi ko kanina na talagang maganda yung prospect sa dairy goats ngayon. So parang ngayon, mag-improve kami sa mga feeding, kung mag-operate yung feed mill, hinahabol namin na makapag-produce next year ng maraming breeder goats. Ang ganun. So ito, mga lalaki na yan dito. Lalaki ito mga ito. Mga our produce na yan. Produce na namin. Produce nyo na to. Opo. And then, aside from this, may bago pa kayong building. Mayroon doon, sir. At saka may laman na rin yun ngayon na nasa 104 din. Bago na naman yan. Bagong project yon, which is 15 million yung budget doon na binigay sa amin ng PRDP, Philippine Rural Development Project. Wala tayong dito, dadaanan dito. Doon na. Punta tayo doon sa kabila. So, doon, although it's just started, actually kaka-deliver lang ng breeder stocks namin like 1 week ago. Actually, yung target supposed to be doon, sabi ko, La Mancha, kaso dahil which is imported. Import namin sana from the US. Kaso yung nangyari dahil because of Q fever, may temporary hold yung importation. So, we discussed with PRDP, inalaw nila kami na kahit ibang breed, basta dairy pa rin. Basta dairy pa rin. So doon, sa building na yon may 3 breed, yung Nubians, sa anin, at saka mayroong La Mancha. Yun yung laman ng isang building doon. Ito yung building na to may capacity na nasa 600 heads. Yung 600 heads, pag napuno. Pag napuno. Yung building na yun sa isa, halos ganyan din. Ganito rin kalaki. Malaki din. So wala kayong problema sa pakain? Sa pakain, sa ngayon wala na, sir, kasi yun nga, nag-invest yung Orchard Valley sa mechanization. So malaki ang buffer namin sa sa pagkain. Tsaka yung area dito na ma-maintain din ng mga tao namin na ma-maintain yung forage. Ito yan, yung ito. Pavia Livestock Growers Association. Ito yung association nila, sir. Oo. So ito yung bagong house, napakaganda naman. Oo. Actually, hindi masyadong magaling dito yung contractor. Medyo marami. Nag-struggle kami, maraming delayed ito. Structural wise, hindi siya ganun kaganda actually. Hindi pa. May mga, I think madali itong medyo kailangan early ito maghihingi ng repair sa tingin namin. Okay. Sige, so, pasukin natin, sir. So, ito, nilagyan na namin ito ng halos na sa 100 heads. 104 heads. Which is... ito yung mga bago, puro bago to. So, kung nakita mo... pero mukha naman maganda. Well, kung wala kang alam sa construction, magaganda. yung mga nakita namin dito,
unang weeks pa lang na dinala na namin ng kambing. May natanggal na ng mga ng mga winding. Parang ganun. Okay. So medyo disappointed kami. So ito, medyo halo dito. So ito may Nubians. Pero as much as possible, i-maintain namin yung purity nito na pure breed Nubians Nubians pa lang. din. Oo. So although wala itong component yung Nubians, walang back ito nakasama, pero papadalhan ko yan dito ng back. Tapos ito may mga saanin. Ito yung La Mancha nandito, sir. So mga saanin. Saanin. Oo. Ito yung yung La Mancha na breed. Actually, yung pinaka-original nito galing din sa US na si Sir Manny Piñol yung nag-import before. So ganito na breed. Magaganda rin sila, maganda rin yung katawan. Pag lumaki ito and to mature, ito nasa mga 10 months old. Laki. Pag mag-mature dito, malalaki rin to na breed, kasing laki rin ng Nubian. So ito yung back namin, dalawa. Hopefully namin to may expand at ito rin yung i-groom namin na ibang breed kasi pararamihin. Kasi parang bibihira pa lang yung may ganito. In terms of breeding kasi mai-groom mo to ng maayos, madaling maibenta din. Parang ganun. So Okay, sir. Ano ba ang target ng organization? Ano talaga ang gusto nyong gawin? Ano yung business model nyo dito sa farm? So yung business model namin, actually yung pinaka-aim namin dito na makapagbenta talaga ng maramihan ng goat's milk. Okay. Yung concern dito is sa goat's milk kasi dahil maliliit lang, hindi kami makapag-process into a larger scale. Unlike sa baka, di ba? Parang ganun, mayroon ka 100 na baka, malaki na yung harvest mo per day. So parang ganun. So dito, kailangan namin palakihin na marami kaming breeder. Let's say, i-combine natin yung dito sa Pabia Livestock at saka sa Iloilo Living. Baka kaya namin mag-produce ng, let's say, in 3 days, mayroon kaming maipon na mga 800 liter. Yung 800 liter na yan is a number na kaya na namin magpa-tolling sa Orchard Valley. Yung Orchard Valley, actually, mayroon silang processing line na malaki. Yung sterilized milk na ganyan na ma-overcome niya yung shelf life kasi sterilized siya. At saan dadalhin yung goat's milk? Sa supermarket din? Actually, yung target namin, mag-join kami sa milk feeding program. Okay. Ngayon, yung Pabia Livestock, mayroon na kaming LTO din, license to operate na. Saka mayroon na rin kaming PhilJIP. So, kung mayroon lang kami mapoproduce na gatas, we are ready actually to join sa milk feeding program. I see. Saka dito, yung target namin din as sa livestock, ipupokus namin yung pag-build up rin ng skill set ng mga tao numbers na expert sa ruminants. Kasi yung problema dito, kahit mga vet, mahirap makahanap na yung expert sa sa ruminants. Unlike sa mga baboy, manok, maraming consultant diyan. Dito parang bibihira ka makakita. Wow. So kailan lumating itong mga to, sir? Last week lang. Yung mga may yan mga naunang batch at saka doon. Ito last week lang to yung another 45 heads. So parang gano'n. So, dineliver lang. So, i-expand Saan naman galing ito? Dito lang rin sa sa Panay Island. Ibang farm. Ibang farm. Lahat to through PRDP. Oo. Bali yung nito, budget ng buong project, binigyan nila kami nagbigay kami ng proposal na approve nila. This is a 15 million budget. So, almost 1/3 of the budget goes to the breeder. Okay. Tapos ito, nasa 4 million, 3.9 million itong building. Tapos, mayroong mga components na may milking parlor. Gaya ng nakita mo sa baka. Gagawin rin may namin ganun din. Oo, gagawa rin kami sa kambing. Kahit high-tech din. High-tech din, oo. So, parang ganon. And then, may other like may mga dalawang tricycle para sa panghauling ng mga forage. May pasteurizer, may chopper. So complete rin yung Kompleto. package. Oo. Paano kayo paano niyo na-avail yan?
Yung mga may ano doon na nakita namin na mayroong mga project na pwedeng pasahan ng business proposal yon. So ginawa namin ng business proposal pero may mga prerequisite kasi. Kung dapat bago ka maka-avail nito, CSO accredited ka. So nagpa-accredit rin kami sa CSO. CSO means Civil Society Organization. Okay. Parang yon, pag may accreditation ka ng CSO, normally yung pag may government project, mas madali na sa Department of Agriculture magbigay sa'yo ng project. Parang kumbaga na pre-qualified ka na, na-check ka na, na-validate ka na ng certain organization na maayos yung financial statement mo. Parang ganun. Okay. Okay sir, bakit nyo ginagawa ito? Di ba may sarili ka ng farm? Okay? Ang Orchard Valley ay marami ng venture. Okay. Bakit pa kayo nagtayo ng another organization para mag-alaga ulit ng goat? Yung sa kasi, yung sa amin as a private player, komportable na kami doon. Orchard Valley is Orchard Valley. Iloilo Living is operating on its own, parang ganun. Kaso, mayroon kaming mga naging kaibigan rin sa Department of Agriculture na sayang napupunta lang yung mga project sa hindi naman capable. Hindi capable. Hindi capable. Okay. So, yung in-encourage nila, sige, gawa kayo ng organization, i-groom nyo na para mayroon naman kaming ka-partner para sa mga project namin. Which is why ito yung Department of Agriculture kasi hindi pwede makapagbigay ng project sa private individual. Okay. Dapat sa organization. Sa organization. So kaya ginawa namin ito para matulungan naman yung mga ibang farmers din. Na kahit yung mga tao. Basically yung group namin actually, Pabia Livestock, originally yung thought namin is yung pinoproblema namin, kung sasahuran lang natin yung tao, mahirap natin i-retain kasi sa agriculture hindi naman ganun kalalaki yung sahod. Whereas kung may at the end of the year, kung mayroon silang mga binibigay tayo na parang may mga dividend sila or part owner sila is we can increase their annual income. So parang yun yung parang pinaka-motivation kung bakit gumawa kami ng organization para ma-groom naman namin yung aming mga members para doon. At saka yun nga, nagiging motivation na rin na sige para makakuha naman tayo ng project sa Department of Agriculture kasi sayang nga naman mayroong mga project na magaganda, mayroong mga budget pero yung pag-execute ng mga nakakakuha ng project hindi naman ganoon ka deserving. So it's like pag umpisa sa project, maganda yung startup tapos biglang nawawala, parang ganoon. So sa amin yung pinaka-motivation namin dito, even before we start to approach the Department of Agriculture, we already decided na ito gagawin natin to. Whether kung mayroong grant, mayroong support, it's good. Pero kung wala, tayo lang. Okay. Ganun. Sir Juni, para sa mga gustong magbuo ng organization, okay, para makakuha sila ng suporta sa gobyerno, kagaya ng goat farming, ano ang number 1 na criteria na meron ka? I think as an organization, kailangan nyo yung mga mayroong leader talaga na may direction. Okay. No, isa yon kasi kalimitan, kahit gaano man kaganda yung organization, kung yung leadership is hindi maayos din, walang direction, medyo basag-basag din. Sa una lang maganda, parang gano'n. So dapat may direction yung groups, and then tapos dapat diverse. Yun nga yung sabi ko, dapat diverse siya na kahit hindi kayo pari-parihas ng objective, ay kailangan nyo mapag-usapan kung paano ma-achieve yung sarili yung goal as a group. So parang gano'n. And then yung isang as an organization, kailangan may marunong na kung ano yung papasukin yung venture. Hindi na lahat kayo ay walang alam sa venture na yon tapos papasukin nila. Parang ganun. So kaya sa amin parang prioritize namin yung goats is because I myself parang may alam na ako sa pag-aalaga ng kambing. Dahil sa Iloilo Living Farm. Okay. And then sa ngayon, mayroon kaming next project sa kanya naman ng LED, Local Economic Enterprise Development. Ang dami pala pwede, ang dami pala makuwang suporta. Basta may CSO accredited ka. CSO accreditation. Kasi parang yun yung parang paano magpa-accredit niyan? Marami siyang, punta ka sa Department of Agriculture, mayroon silang list of requirements. Na kailangan i-comply.
at saka nanganganak. At saka nanganganak, nanganganak yung ano niya. Okay, okay. Oo, Sige, basta ang importante, sundin. Sundin. Kaya namang i-comply. Yung pinaka-mahigpit doon na criteria is yung financial statement. At least 3-year audited financial statement. So ibig sabihin, meron kang background. Kung gumawa ka ng association na bago lang para makakuha, medyo maghintay ka. Ano yan. Tapos i-set up mo ng maayos yung financial statement. Kasi yung association, i-register mo rin yung legal entities niya. Yung may mayor's permit ka, may BIR ka. Tapos inaayos mo yung mga filing sa BIR regularly. Kasi yun yung parang basihan nila. Tapos dapat may, may enterprise na pinasok. Kasi otherwise, hindi mo maipakita yung magandang track record mo sa financial kung wala kang enterprise. Parang ganoon. So, sa amin, yung pinakaunang enterprise namin na pinasok dito is yung corn silage production. Okay. Which is, sa amin, maganda kasi magpo-produce kami ng corn silage, binibili lahat ng Orchard Valley. Binibenta namin sa Orchard Valley. So, ready na yung demand ahead than the supply. So, kaya nakakreate kami ng magandang record rin. At saka, medyo na-complete namin yung CSO accreditation in a short period of time. Ayan. So, I hope yung mga audience natin na gustong magkaroon ng organization, makakuha ng suporta sa gobyerno, may nakakuha tayo ng tips kaya kay Sir Johnny. Naman yan, sir, information sa Department of Agriculture. Okay. Yun nga lang, medyo mahirap siya i-comply dahil yun nga, yun sa mga financial statement. Kalimitan kasi yung mga... Pero kung matyaga ka, katulad nyo, pinagtyagaan nyo, nakakuha. Diba? Kaya nito, it takes us 2 years din bago ma-approve yung project. Parang ganun. So, matagal din. Pero it's worth din kasi kung mag-start ka ng negosyo, sino naman magbibigay sa'yo ng 15 million? Parang gano'n. Diba? Sa bagay. Malaking puhunan yun. Sa bagay. Malaking puhunan. Alright, Sir Jun. Sir, Thank you so much. Thank you so much. Alam ko pagod ka na. Marathon tayo for today. No? Ang dami nating ginawang episodes at nakakapagod man. But malaking, I hope na marami kayong napulot na information para sa ikagaganda ng inyong mga farming business. Sige, sir. Salamat ulit. See you tomorrow. So bukas na po, bagong may air to, tapos na pala yung event. National Dairy Summit tayo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.